Organized crime kung ituring ng DILG ang naglipa ng bentahan ng ilegal na sigarilyo sa bansa. Dalawang kongresista raw ang mastermind ng operasyon na ikinalulugi hindi lamang ng mga magsasaka kundi pati ng gobyerno. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, inaalagaan ng mga magsasakang tulad ni Saturnino Caturning Distor ang ekta-ektaryang tobako sa loob ng 4 na buwan dito sa bayan ng San Fabian, Pangasinan. Marami sa kanila, ito na ang kinagis ng trabaho na minana pa sa kanilang mga ninuno. Kaya para sa mga magsasakang tulad ni Caturning, isang malaking balakid sa kanilang nag-iisang hanap buhay ang pagkalat ng illegal at smuggled cigarettes sa bansa. Siyempre yung tobacco manufacturers din, sabi nila, ay imbis na makakabenta sila ng halimbawa 1,000 sticks, 1,000 sticks, 70 yung nabigay na ng kwan, ng smuggle na sigarilyo. So sabi niya, babawasan natin yung ating kwan, demand sa inyo, yung inyong kuta na gagawin natin. Imbis na magtanim ka ng marami sana, pero limitado yung kanilang kuta dahil doon sa epekto ng smuggled cigarettes. Ayon kay House Committee on Ways and Means Chairperson at Marikina City 2nd District Representative Miro Kimbo, umaabot sa 40 pesos per pack ang bentahan ng mga illegal na sigarilyo. Malayong-malayo sa 180 to 200 pesos na retail price ng mga legal na produkto. Kaya ang ilang mga tindera, tulad ni Rowena, hindi niya tunay na pangalan, mas pinipiling mag-angkat ng illegal. Aniya, bukod sa mas maliit na kapital ang kailangan, mas madali rin aniyang maibenta, lalo na sa low-income households. Kasi minsan naghahanap yung taga-bukid din eh. So mas mura po na sigarilyo? Opo sir, mas mura na sigarilyo. Ayon kay Rowena, maraming paraan para makakuha ng illegal na sigarilyo. Minsan, may mga nagde-deliver na sakay ng motor o tricycle aniya na nangangatok umano sa mga sari-sari store. Maaari ka rin daw makakuha sa mga palengke, basta alam mo kung sino ang pagtatanungan. Paano po yung nagiging sistema? May nagde-deliver po sa inyo? Minsan, nagtatanong-tanong ako sa palengke. Minsan wala, minsan mayroon. Paano po nagtatanong sa palengke? Sa palengke po kayo bumibili? May tinda po kayong murang sigarilyo, ganun. Pero pag hindi ka kilala, hindi ka bibigyan. Bakit po hindi bibigyan pag hindi kilala? Baka daw iba ang mabigyan. Baka mahuli ganun. Baka mahuli daw. Minsan sa palengke, minsan may dumadaan-daan pero bihira. Ano yung dumadaan? Tricycle lang. Minsan naka-single o mga binibigyan. 2, 3, ganun lang. Tapos paano ko siya naglalako? Nagbabahay-bahay ka na? Hindi naman lahat ng tindahan binibigyan, pinipili lang yata. Nitong mga nakaraang araw, tila tumigil ani Rowena ang pagsusupply ng illegal cigarettes sa kanilang lugar. Ayon daw sa kanyang mga binibilhan, lay low muna ang marami sa mga supplier matapos ang sunod-sunod na raid at operations sa mga warehouse ng mga illegal na sigarilyo. 6 na Chinese ang inaresto sa isang joint operation ng Philippine National Police at Bureau of Customs sa isang cigarette factory sa Mexico, Pampanga. Nasa mahigit 60 Pilipinong biktima umano ng human trafficking ang na-rescue matapos umanong isailalim sa inhumane at illegal working conditions. Kumpiskado rin ng ilang cigarette manufacturing machines na may kakayahang mag-produce ng tinatayang 150 million pesos worth of cigarettes a day o may kabuang 4.5 billion pesos per month. Ayon kay Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, 2 congressman sa Central Luzon ang nasa ulo ng illegal cigarette production at smuggling operation sa buong bansa. Bagaman hindi pinangalanan, matatagpuan umano ang jurisdiction ng mga mambabatas na ito sa regional hotspots ng mga operasyon tulad ng Bataan, Pampanga at Tarlac. They are the head of the snake. Sila yung may hawak ng buong operations dito sa Pilipinas. Buong Pilipinas po? Maybe 60 to 70% of the trade sa kanila dumadaan. Flow kasi ng logistics ay dumadaan sa mga tao nila. That's one. Number 2, yung first seizure namin 2 months ago, yung tao ng isang congressman, identified na tao niya, ang nag-attempt mag-bribe sa HPG natin para i-release yung cargaments. So doon pa lang nakita namin. And then through backtracking, nakita namin na yung kung saan ang depot nila, kung saan ang logistics nila, parang all connected to these 2 congressmen.
Base sa mga investigasyon, dumadaan sa tila isang komplikadong networking system ang distribution ng mga illegal na sigarilyo mula sa mga port hanggang sa land distribution. Posible umanong maituring na organized crime ang illicit tobacco trading. So, for sure, they're part of smuggling. For sure yan, 100%. For sure, they're part of money laundering. And, siyempre, for you to get away with such a large operation, it should be predicated that it is more than one transaction. It is several transactions involving different layers that constitutes organized crime. Ayon kay Remulla, nasa 30 billion pesos ang nawawala sa pamahalaan taon-taon dahil sa mga illegal cigarette operations. 30 billion pesos worth of taxes na dedicated sana sa healthcare system ng mga Pilipino ayon sa Syntax Law. Ani Remulla, patuloy ang case build-up ng pamahalaan para mahabol ang mga nasa ulo ng operasyon. Aniya, maaaring maharap sa patong-patong na kaso ang sinumang mapatutunayan na sangkot sa mga operasyon ng illicit tobacco trading. Kabilang na ang violations sa Tax Reform Act, Anti-Agricultural Sabotage Act, Customs Modernization and Tariff Act, Consumer Act at Tax Evasion. Kasabay nito, nananatili ang panawagan ng mga magsasakang nasa laylayan at pinaka-naaapektuhan. Habang patuloy na lumalaga na pang-iligal na sigarilyo sa mga pamilihan, unti-unting nanganganib ang kanilang kabuhayan. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionario News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionario News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.